Sinasabi natin, ako ang pastor, ako ang senador, ako ang vice-presidente, ako ang presidente, o ako ang CEO, o ako ang nagtayo, ako. Alam niyo yung ako na yan? Ay nako. Kaya huwag nating hayaan tatamnan tayo ng diablo ng entitlement ng sama ng loob. Alright mga friend, what's up? Muli, nagbabalik po ang iyong kaibigan. Ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral dito sa Parables of the Weeds. Dito sa Matthew 13 verse 36 hanggang 43, ipinaliwanag ng Panginoon Kristo ang ibig sabihin ng kanya pong itinurong Parable of the Weeds. Okay, sa verse 36 sabi niya, "Then he left the crowd and went into the house. His disciples came to him and said, 'Explain to us the parable of the weeds in the field.' He answered, 'The one who sowed the good seed is the Son of Man.'" Alright, ang Panginoon Kristo ang tinutukoy niyang sower dito. The field is the word. Alright, yung field ay itong sanlibutan. And the good seed stands for the people of the kingdom. Yung good seed, sabi niya, ito yung mga Kristiyanong tunay, Kristiyanong genuine. Alright, Kristiyanong totoo, Kristiyanong maka-Jesus. Alright, hindi maka-Moses, hindi maka-Pharisee, kundi maka-Jesus. Sila yun, itong good seed. The weeds are the people of the evil one. Itong weeds naman, ito yung mga Kristiyano na hindi maka-Jesus. Sakit nun ha? Hindi maka-Jesus. Bakit? Doon sa Matthew 7:21 alright, to 23. Sabi ng Panginoon Jesucristo, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang gumagawa at sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Pero sabi naman ng mga tao, sa pangalan mo, kami nagpalayas ng mga demonyo. Sa pangalan mo, kami ay nangaral ng iyong mga salita. Sa pangalan mo, kami nagpagaling ng mga may sakit. Pero ang sagot ng Panginoon Kristo, well done, welcome ba? Well done, welcome my faithful servant ba? Ang sinagot ng Panginoon, hindi. Ang sagot niya, I never knew you. Yun yung masakit, Kuya Eddie. Kaya nga, itong Parable of the Weeds, itong weeds, ito yung mga Kristiyanong hindi maka-Jesus. Itong mga Kristiyano na hindi sumusunod sa naaayon sa katuruan ng Panginoon Kristo na loving. Kundi, ito yung mga Kristiyano na sumusunod sa katuruan ng ibang tao. Sumusunod sa mga batas na ginawa ng tao. Hindi sila sumusunod sa batas na ibinigay ng Panginoon, which is love. Sila yun. Itong mga weeds na ito, mga friend. Alright? At sabi niya, sa verse 39, and the enemy who sows them is the devil. Ang nagtanim daw sa kanila ng mga weeds na ito ay yung devil. So kung pupuntahan natin yung John 10:10, the thief cometh to steal, to kill and destroy. Yun ang trabaho ng devil, ng diablo. Magnakaw, anong ninanakaw niya? Kapayapaan. Sa kalagitnaan ng mga Kristiyano. Kapayapaan sa kalagitnaan ng body of Christ. Kapayapaan sa kalagitnaan ng churches. Alright? Yun ang ninanakaw, tinatrabaho ng diablo. Pinapatay niya yung ating joy of service. Pinapatay niya yung ating pagkakaisa. Pinapatay niya yung ating pagdadamayan, yung ating pagbibigayan. Ano ang nangyayari ngayon? Nakakalungkot. Isipin, tignan ng mga Kristiyano, nagbabangayan. Nagbabawian ng mga binigay. Alright? Nagbabawian ng mga dinonate. Kung sabi nila, hindi ko naman sa'yo binigay. Sa ministry naman na ito, ibinigay. Sa ministry na ganyan, sa ministry na yun, sa ministry na ito. Alright? Lalo na kapag yung mga yung pastor ay lumayas sa ministry na kaniyang kinabibilangan, nagtayo ng sariling ministry, binabawian, alright, ng mga kung ano-anong mga bagay na dinonate ng mga tao, ibinigay ng mga tao. Ang pangit tignan, mga friend. Hindi yun loving. Hindi yun maka-Jesus.
kundi makapariseo yun, na iniisip lang nila ay yung sarili nilang kapakanan. Yung sarili nilang kapakanan. Alright? Hindi yun loving. Alright? Bakit natin sila babawian? Naglilingkod pa rin naman sila sa Diyos under ibang pangalan lamang o ibang ministry. Alright? Huwag na, mga friend. Dahil trabaho yun ng dyablo. Huwag tayong magpagamit sa dyablo na nagnanakaw, pumapatay, alright? At nagwawasak. Anong niwawasak niya? Yung ating relasyon na magkakapatiran. Yung ating relasyon na magkakapamilya. Alright? Yung ating relasyon na magkakaibigan dahil lamang sa pangalan ng ministry, dahil lamang sa pangalan ng church, nawawasak yung ating magagandang mga relasyon. Bakit tayo magpapadala doon? Bakit tayo magpapauto sa dyablo? Kung tayo, sumusunod sa Diyos talaga, kung sumusunod kay Jesus, kung nasa inyo si Jesus, ay nasa inyo dapat ang kapayapaan. Kung nasa atin si Jesus, nasa atin dapat ang kapayapaan. Alright? Huwag tayong magpadisib sa kaaway. Nakasulat na nga kasi sa Biblia, in the last days, many will deceive. Even the elect will deceive, mga friend. Dahil sa mga material na bagay, maraming nag-aaway. Dahil sa material na bagay, maraming nasisirang mga relasyon. Huwag nating hayaan, mga friend. Trabaho yan ng dyablo. Ang trabaho ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, He came to give us life. The fullness of life. Ang binigay ng Lord, mga friend. Fullness of life na walang awayan, walang siraan, walang bangayan, mga friend. Alright? Malinaw, itong parable of the weeds ni pinaliwanag ng Panginoong Kristo na sabi niya, the enemy who sows them is the devil. So huwag nating hayaan na tatamnan tayo ng devil ng sama ng loob. Huwag nating hayaan na tatamnan tayo ng devil ng inggit. Huwag nating hayaan na tatamnan tayo ng devil ng entitlement. Alright? Bakit? Sa entitlement na yan, dyan nagmumula yung pride. Na sinasabi natin, ako ang pastor, ako ang evangelist, ako ang bishop, ako ang nagtayo, ako ang nagbigay, ako ang nagdonate, ako ang presidente, ako ang vice-presidente, ako ang senador, ako ang CEO, o ako ang nagtayo, ako. Alam niyo yung ako na yan? Ay nako, diyan nasira si Lucifer. Kaya huwag nating hayaan, mga friend, na ang entitlement, ang mga title natin, ang mga titulo natin na yan ay magkakaroon tayo ng entitlement hanggang sa magkaroon tayo ng pride. Huwag. Trabaho yun ng dyablo. Kaya huwag nating hayaan tatamnan tayo ng dyablo ng entitlement, ng sama ng loob, ng inggit, alright, ng entitlement, dahil dyan nagmumula yung pride. Dyan nagmumula ang hindi magagandang asal ng isang Kristiyano. Alright? Malinaw nang sabi niya, the enemy, and the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age. Alright? And the harvesters are the angels. Alright? So verse 40, as the weeds are pulled up and burned in the fire, so it will be at the end of the age. The Son of Man will send out his angels, and they will weed out of his kingdom everything that causes sin and all who do evil. They will throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Whoever has ears, let them hear. Whoever has ears, let them hear, sabi ng Panginoon. Alright? So,
itong parable of the weeds, kung babalikan natin itong verse 27 ng chapter 13, sabi niya, the owner's servant came to him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds came from? An enemy did this, he replied. The servant asked him, Do you want us to go and pull them up? No, he answered, because while you are pulling the weeds, you may uproot wheat with them. Sa verse 30, let both grow together until the harvest. At that time, I will tell the harvester, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned, them together, the wheat, and bring it into my barn. Alright? So ito, nabanggit ko na sa una kong video na hindi tayo dapat nagtatanggal ng tao sa church o sa body of Christ. Hindi natin trabaho yun. Hindi natin kailangan tanggalin ang tao mula sa church o sa body of Christ dahil may madadamay. Sabi ng Panginoon sa verse 30, let both grow together until the harvest. So, ibig sabihin, kung mayroong nagkamali na kapatid, okay, pagsabihan natin na mali ang kanyang ginawa. Alright? So, kung kailangan nating, huwag natin muna silang patayuin sa kanilang mga assignment, o di, huwag nating patayuin. Pero, huwag nating hayaan na dumating tayo to the point na tatanggalin natin mula sa church. Palalayasin natin sa church. Alright? Nasasabihin natin, maluwang ang pinto ang pinasukan mo, maluwang din ang pinto ang lalabasan mo. Huwag mga friend. Huwag na huwag gagawin yun. Kasi malinaw, the measure you give, the measure you receive. Kung magpapatawad tayo unconditionally, ganun din ang tatanggapin nating kapatawaran unconditionally. Kung manghuhusga tayo, ganun din ang ihuhusga sa atin. Kung magpapalayas tayo, ganun din palalayasin din tayo. Alright? Kasi nga, hindi loving, hindi will ng amang nasa langit ang magpalayas ng tao. Na palalayasin natin sila, na ile-label na sila ay rebellious, sila ay disobedience, sila ay conspirator. Huwag. Dahil yung mga judgment natin na ganon, yung mga pangle-label natin na ganon, ay babalik din po sa atin iyon. Dahil kung ano ang iyong itinanim, ay iyon din ang iyong aanihin. Ang linaw mga friend, sa mga katuruan ng Panginoon Jesucristo, itong parable of the weeds, ang linaw na sabi ng Panginoon, let them grow together until the harvest. Dahil ang Diyos, ang trabaho niya ay magtuwid, ang trabaho ng Diyos ay maghusga, mag-judge. Ang trabaho natin as pastors, as teachers, as preachers, as missionaries, as ambassadors ni Christ, mga friend, ay mag-preach, magturo, magpaalala sa mga katuruan ni Jesus. Ngayon, paano natin ituturo talaga ang katuruan ni Jesus? Tayo mismo hindi natin naintindihan. Nagbabase tayo sa mga namana nating mga rules and regulation, sa mga batas, sa mga bylaws na ginawa ng tao. Huwag mga friend, kailangan natin talagang mag-review. Kung kailangan nating mag-review po tayo. Kung kailangan nating i-review yung ating mga rules and regulation, bylaws, batas, i-review po natin. Dahil hindi yan kasiraan. Hindi yan kababaan ng dignidad. Hindi yan kawalan, kundi kaayusan ng lahat. Dahil kung papaano ang isang bansa ay nagre-review ng kanila pong mga batas, konstitusyon binabago, dahil may mga batas na hindi napapanahon, tayo pa kayang mga Kristiyano? Tayo pa kayang mga church na merong Biblia na pinagbabasehan? Merong Word of God na pinagbabasehan? Merong Holy Spirit na nag-guide sa atin? Meron tayong Jesus Christ na
tinatawagan? Mag-isip po tayo mga friend. Kung ang ibang organisasyon ay naaayos ang kanilang mga sarili dahil sila nag-uusap-usap, dahil sila ay nagkakaisa, kahit na meron silang pagkakaiba ng ideya, dahil kahit meron silang pagkakaiba ng kuro-kuro, nagkakaroon pa rin sila ng unity bandang huli at naisa sa ayos ang mga bagay na naisa sa ayos. Tayo kasing mga Kristyano, kapag merong nagtanong sa atin, merong nag-raise up ng kanilang mga tanong, ibang ideya, ibang kuro-kuro na hindi naayon sa ating ideya at kuro-kuro, tinatanggal natin sila. Huwag ganon. Dahil hindi ganon ang way ni Jesus, hindi ganon ang way ni Lord. Saan galing yun? Sa mga Pariseo. Dahil inaangkin nila na sila lang ang magaling, sila lang ang tama, sila lang ang may authority. Hindi ganun. Si Jesus ang pinakamataas na authority, ngunit hindi niya ginamit ang kanyang authority upang ipilit ang kanyang mga katuruan, upang ipilit ang kanyang mga sinasabi. Binibigyan tayo ng free will, kaya nga ang kanyang mga katuruan halos dala-dalawa para merong pagpilian. Yung kanyang mga examples, yung kanyang mga parables, dala-dalawa para meron tayong pagpipilian. Tayo kayang mga tao na nabigyan lang na pagkatiwalaan ng lang posisyon, hindi na matanong, hindi na tatanggap ng ibang ideya, hindi na tatanggap ng ibang kuro-kuro, lalo na kapag nagmumula ito sa mababang mga tao sa loob ng church. Huwag ganun. Huwag tayong maging entitled. Dahil si Jesus hindi siya entitled. Bagaman siya ay entitled sa lahat ng bagay pero hindi niya ginamit. Lahat ng authority binigay sa kanya sa langit, dito sa lupa. Ngunit ang kanyang kaparaanan ay loving. Siya ay kumilos ng may pagpapakababang loob. Sa atin ngayon, mga friend, mag-isip-isip po tayo. Dahil ang linaw, mga friend, na darating tayo sa tinatawag na harvest time, yung judgment seat of Christ, yung judgment, final judgment, haharap tayo, hahatulan tayo ng ayon sa ating mga gawa. Hindi ayon sa ating posisyon, hindi ayon sa ating mga relihiyon, hindi ayon sa ating ministry, hindi ayon sa ating interpretasyon, kundi ayon sa ating mga gawa. Mga gawa na kung naayon sa katuruan ni Jesus, mapalad tayo. Tatanggap tayo ng gantimpala. Ngunit kung ang ating mga gawa ay hindi naayon sa katuruan ni Jesus, naku, delikado po tayo, mga friend. Alright? Kahit pa ikaw ang presidente, kahit ikaw pa ang CEO, kahit ikaw pa ang pastor, bishop, or evangelist, or lahat na ng mga gift ay nasa iyo. Alright? Kung hindi ka maka-Jesus, kung makaloka pa rin, maka-Mosesness ka pa rin, maka-Parisines ka pa rin, alright? Hindi ka loving, walang saysay ang lahat ng iyan. Kaya mga friend, mag-reflect po tayo sa katuruan ng Panginoon Kristo. Hingin natin talaga ang guidance ng Holy Spirit at makinig tayo sa ibang mga teacher. Huwag natin silang i-demonize na kahit iba ang kanilang ministry, na kahit iba ang kanilang mga church, na kahit iba ang kanilang pangalan, huwag natin silang i-demonize. Dahil kapag ganon, yung ating paningin sa ibang mga ministry, sa ibang mga grupo na sila ay iba sa atin, mali yun. Dahil self-righteous po yun. Para na rin nating sinasabi na tayo lang ang tama. Tayo lang ang tama. Tayo lang ang anointed. Sila mali. Sila hindi anointed. Huwag, mga friend. Sabi nga ni Paul, na ilagay na ang pundasyon, walang ibang Panginoon Kristo,
mag-ingat ang bawat nagtatayo sa pundasyon na yan. Lahat naman ng mga ministry ngayon, lalo ng mga born again, iisa ang pundasyon nila, ang Panginoong Jesucristo. Ngunit iba't iba ang kanilang kaparaanan ng pag-a-apply ng mga talata sa Biblia. Doon lang nagkakatalo yung aplikasyon at pangunawa. Yung pangunawa, interpretasyon at aplikasyon ng bawat talata sa Biblia. Paano natin masasabi na tama yung ating interpretasyon? Kung ang ating interpretasyon ay katulad ng interpretasyon at aplikasyon ni Jesus na nagpapalaya, nagpapagaan, nagbibigay pag-asa, nagbibigay buhay, iyon ang tamang interpretasyon at application. Alright? Ngunit kung ang ating interpretasyon ay nananakot, nagpapagilty, maling interpretasyon po yon. Kahit pa meron kang Bible verse para back-upan ang iyong interpretasyon na yan, nananakot, nanggigilty, hindi ganun ang katuruan ni Jesus. Kaninong katuruan yun? Yung mga Pariseo. Yung mga law lovers, Mosesness, yung mga Mosaic, yung mga makahudyo, yung mga makapariseo, nang gusto nila ay takutin, pagiltihin ang tao upang madali nilang makontrol, upang madali nilang mapasunod sa lahat ng gusto nila. Pero kay Jesus, hindi. Sabi nga sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Diba ang linaw? Kung si Jesus ang ating papakinggan at susundan ay talaga magkakaroon ka talaga ng tunay na kagalakan, ng tunay na kalayaan. Dahil ang sabi niya, "All you have weary and burden, I will give you rest." Burden, nabibigatan saan? Sa mga pamatok ng mga religious leaders, sa mga katuruan ng mga religious leaders na nagpapagilty, na nanakot upang madali nilang makontrol. Pinalaya na tayo ng Panginoon Jesucristo. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Sabi pa niya, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." O diba ang sarap? Ang pamatok ng Panginoon Jesucristo ay magaan. Alright? Ang kanyang pamatok ay gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Pero ang pamatok ng mga religious leaders ngayon, teachers, preachers, pananakot, panggigilty. Ano yun? Ano yung kanilang pananakot? Kinukot nila yung mga Bible verse katulad ng "Touch not mine anointed." Diba? Matatakot ka talaga. "Touch not mine anointed." Hindi mo dapat tinatanong, hindi mo dapat dinidebate, hindi mo dapat kinokontra. Ang gusto nila, umayon ka sa lahat ng mga sinasabi nila. Yun yung mga pamatok na may bibigat ng mga religious leaders ngayon. Pero kay Jesus, magaan. So kung titingnan po ninyo ang ministry ni Jesus, yung mga nagtatanong sa kanya, sinasagot niya ng buong katotohanan, ng buong kapakumbabaan. Pero yung mga religious leaders ngayon, ayaw sagutin dahil natatakot sila na baka sumagot sila ay mali. Kaya ang sagot nila sa iyo, "Touch not mine anointed." Ang sagot nila sa iyo, "Submit." Authority and submission. Wow. Hindi ganun si Jesus. Kaya nga, kay Jesus po tayo makinig. Kay Jesus po tayo sumunod. Siya ang guro ng mga guro. Siya ang pinakamataas na guro, mga friend. Alright?
Hindi ko sinasabi na huwag nating pakinggan yung ating mga pastor, yung ating mga teachers, yung ibang mga nagtuturo. Yes, pakinggan natin sila. Ngunit salain natin sa katuruan ni Jesus na ang katuruan ni Jesus ay nagpapalaya, nagpapagaan. Hindi nananakot, hindi nanggigilty, kundi nagbibigay talaga ng kapayapaan. Yun ang tunay na will ng Amang nasa langit. God bless you all.